Patuloy na lumalakas ang nagbabadyang super typhoon na tatawaging Uwan. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan puspusan na ang paghahanda sa posibleng bagsik ng paparating na bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Abala na sa paghahanda ang rescue team ng Aurora Province para sa inaasahang pagpasok ng bagong bagyo ngayong weekend. Tiniyak nilang maayos na mga heavy equipment at logistics supplies sa mga evacuation center. Maging ang mga rescue vehicle nakahanda na rin. Ang mga residente sa Batanes naglagay na ng mga pabigat o itinali na ang bubong ng kanilang mga bahay. Sa probinsya ng Cagayan, puspusan na rin ang paghahanda. Naka-full alert status dyan ng Coast Guard dahil sa inaasahang epekto ng paparating na bagyo. Mas pinigting nila ang paghahanda sa bawat istasyon, kabilang ang masusing inspeksyon ng disaster response equipment maritime assets at iba pang gamit sa kalamidad. Maging ang hanay ng mga pulis sa buong rehiyon, naka-full alert status na rin. Nagpakawala naman ng tubig ang Magat Dam dahil sa mga pag-uulang dulot ng shear line at extension ng Bagyong Tino nito mga nakarang araw sa Isabela. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Tuloy-tuloy yan maging sa iba pang probinsya dahil malaki ang tsansa na tumbukin ng papalapit na bagyo ang Northern Luzon. Ito ang bagyong may international name na Fungwong at tatawaging bagyong Uwan sa oras na maapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, Tropical Cyclone Signal number 5 ang pinakamataas na wind signal na posible nilang itaas sa pananalasa nito. Baka ito nga rin yung isa pang malakas na dahil we are forecasted that this is going to become a super typhoon. Baka ito yung malakas ang epekto nito. Kaya naman inutusan na rin ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tapusin ang evacuation sa linggo. Marami raw masasagip na buhay kapag maaging ililikas ang mga residente. Samantala, nakahanda na rin ang mga tulong mula sa mga ahensya. Mahigit 2 milyong family food boxes ang naiposisyon na ng DSWD at may standby fund na mahigit 2 bilyong piso. Nakadeploy na rin ang nasa 10 milyong halagang medical supplies at mga gamot. Mayroon na ring medical emergency assistance teams na nakaredy sa Pampanga, Caloocan at Eastern Visayas. Bukod pa sa mga lokal na health emergency response team sa buong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.